Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasainyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa executive session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ang mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod. Alas 4 hanggang 5 na hapon ang inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RHTV. Samahan Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado. Ano po? Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. With
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasenyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa executive session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle, their favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. At maraming salamat po. Sumayin nyo na ang Agri-Ascenso hanggang sa susunod na sa Alas 4 hanggang 5 na hapon ang inyong paboritong programa, ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RHTV. Samahan Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado. Ano po? Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Sabado na naman. Tuwing Sabado, dapat sa pool ang pinag-uusapan at balitaan. Heto na ang programang Sa Pool, ang mga balita at diskusyon sa mga napapanahong isyu. DZRH Sa Pool, Sabado, kasama si Kyle Bulias. Sa Pool, Sabado. Sa Pool, Sabado. Sa Pool, Sabado. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao sa ulo ng ating mga balita. Sa Pool, Sabado. Convoy ng Bangsamoro Interim Chief Minister inambush sa Maguindanao del Norte. Sa Pool, Sabado. Pagtalakay sa pambansang budget para sa 2027, hindi maaapektuhan ng impeachment trial. Ayon kay Congressman Benny Abante. Sa Pool, Sabado. Higit 4 na piso kada litro na taas presyo sa mga produktong petrolyo na mumuro sa susunod na linggo. Sa Pool, Sabado. 17 dayuhan arestado dahil sa illegal online gambling operations sa Pasay City at Angeles, Pampanga.
sa Pool Sabado. At bansang Indonesia niyanig ng magnitude 7.7 na lindol. 38 katao patay. Sa Pool Sabado. Yan ho ang ating headlines ngayong Sabado ng gabi. Dito pa rin sa programang Sa Pool Sabado, ako po ang inyong makakasama sa isang oras na balitaan. Ito po si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Pool Sabado. Sa detalye ho ng ating mga balita. Tinambangan ng convoy ng Interim Chief Minister ng BARM na si Abdul Rauf Makakwa sa Barangay Dulangan, Dato Odin Sinsuat kaninang hapon. Pinaulanan ng bala ang 3 sasakyang nagsisilbing convoy ni Makakwa pero wala namang nasaktan sa naturang insidente. Hindi rin nasaktan si Makakwa sa nangyaring pananambang. Galing sa Barangay Gambar sa Mother Kabuntalan si Makakwa para sa proclamation rally ng Bangsamoro Federalist Party kung saan nanumpa rin siya bilang chairman. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ng investigasyon ang mga otoridad kaugnay ng insidente. Sa Pool Sabado. Sa iba pa natin mga balita, hindi maaapektuhan na nagpapatuloy na impeachment trial ang nalalapit na deliberasyon para sa panukalang pambansang budget para sa taong 2027. Ayon kay Congressman Benny Abante Jr., 4 na oras lang ang itinatagal ng paglilitis, kaya maaari nang umpisahan ng deliberasyon pagsapit ng 3:00 ng hapon. Kasado na sa araw ng Lunes, August 17, ang pagtalakay ng House Committee on Appropriations sa panukalang National Expenditure Program para sa taong 2027. Target naman itong matapos ang mababang kapulungan sa October 9, 2026. Sa Pool Sabado. Kinumpirma ng Malacanang na 2 undersecretaries ang Department of Health ang nagbitiw na sa pwesto. Ito ay sina Undersecretaries Randy Escolango at Glenn Matthew Bagaw. Itinalaga si Escolango bilang DOH Undersecretary noong August 1, 2025, kapalit ni Maria Rosario Vergeire. Naharap siya sa reklamo sa Ombudsman kaugnay ng umano'y illegal na appointment at close procurement scheme sa DOH. Samantala naharap din sa graft at administrative complaints si Bagaw dahil sa umano'y conflict of interest. Batay sa reklamo, isang kumpanya ang sinasabing pag-aari ng kanyang kapatid ang nakakuha ng 140.99 million pesos na health infrastructure projects noong 2025 sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program ng naturang ahensya. Sa Pool Sabado. Hindi mahaharap sa death penalty ang religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy sakaling makonvict ito sa Estados Unidos. Ito ang tiniyak ng Department of Justice kasabay ng pagsisimula ng pag-review sa extradition request para kay Kibuloy. Ayon kay Chief State Counsel Dennis Arvin Chan, sisiguruhin ng pamahalaan, partikular na ang DOJ, na hindi papatawan ng parusang kamatayan ng Kingdom of Jesus Christ founder. Giit ni Chan, naghahanda na ang ahensya para matiyak na naaayon sa treaty ang hiling ng US na i-extradite si Kibuloy bago maihain sa korte ang petisyon. Kumpiyansa naman ng DOJ na magkakaroon ng paborableng court ruling sa nasabing petisyon basta't nasusunod ang lahat ng requirements sa ilalim ng Philippine-US Extradition Treaty. Sa Pool Sabado. Sa iba pa natin mga balita, umabot na sa 22 ang mga napaulat na nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at ang pinalakas na hanging abagat. Ayon sa NDRRMC, 15 ang casualty mula sa Benguet kung saan karamihan dito ay namatay dahil sa landslide. Sa kabuuan, nasa higit 1.4 million na mga pamilya, katumbas yan ng higit 4.8 na mga individual. Yan ho ang bilang ng mga apektado ng kalamidad sa buong bansa. Higit naman sa 44,000 katao ang kasalukuyan pa ring nanunuluyan sa mga evacuation center. Samantala, sumampa na sa higit 3.33 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura
habang aabot naman sa higit 689.7 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Sa Pool Sabado. Samantala sa labas naman ng ating bansa, umabot na sa 38 ang bilang ng mga nasawi matapos yanigin ng magnitude 7.7 na lindol ang bansang Indonesia. Ayon sa mga otoridad, nasa 2,000 katao na rin ang lumikas matapos maitala ang magkakasunod na aftershocks. May mga residente rin namanong natrap sa mga gusali ang hindi pa rin nakakalabas sa ngayon. Pahirapan ang isinasagawang rescue operation lalo na sa lugar kung nasaan ang epicenter ng lindol dahil hindi madaanan ng mga kalsada papunta rito. Sa Pool Sabado. Sa iba pa natin mga balita, namumurong tumaas ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa pagtaya ng oil industry sources, maaaring tumaas ng 3.75 pesos hanggang 4.25 pesos kada litro ang diesel. Habang 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos ang tinatayang increase sa gasolina pagsapit huyan ng araw ng Martes. Iniuugnay ang nakaambang taas presyo sa patuloy na pangamba sa supply ng langis habang wala pang katiyakan kung kailan muling magbubukas ang Strait of Hormuz. Nakadaragdag din sa presyo ang pagbaba ng global fuel inventories, bunsod ng mga problema sa produksyon ng ilang refinery. Gayunman, maaari pang magbago ang final price adjustment dahil may natitira pang isang araw ng trading. Sa Pool Sabado. Kaugnay naman ng balitang yan, epektibo na ngayong araw ng Sabado, August 15, ang 12 pesos per liter fuel subsidy para sa mga PUV driver. Ayon sa LTFRB, nasa 1,800 pesos na ang matitipid ng mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng naturang fuel discount. Matatandang itinaas sa 12 pesos mula sa dating 10 pesos ang per liter subsidy ng pamahalaan na unang ipinatupad noong buwan ng Abril. Sabi ni Executive Secretary Ralph Recto, ang tinaas na fuel subsidy ay bunsod ng nararanasan pa ring krisis sa langis, dulot na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sa Pool Sabado. Samantala, arestado naman ang 17 mga dayuhan dahil sa pagkakasangkot sa ilegal na operasyon ng online gambling. 8 Chinese national at isang Vietnamese national ang nahuli sa ni-raid na condo unit sa Pasay City. Ayon sa mga otoridad, sila ang nagpapatakbo ng isang online gambling website sa ibang bansa. Samantala, 8 Korean national naman ang nahuli sa ni-raid na scam hub sa Angeles, Pampanga. Ang mga naaresto naman ang nagbibigay umano ng high-tech support para sa mga kasabwat nito sa ibang bansa kung saan nagbebenta sila ng mga virtual tokens. Sa Pool Sabado. Muling inisyuhan ng warrant of arrest si dating Bambantarlac Mayor Alice Guo dahil sa 3 bilang ng paglabag sa Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Batay sa warrant na inilabas ng Pasig Regional Trial Court Branch 67, kasama sa kaso ang 11 iba pang individual. Inirekomenda naman ng korte ang 70,000 pisong piyansa sa bawat bilang ng kaso. Nananatili sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City ang dating alkalde. Ito ay matapos siyang hatulan ng isang Pasig Court ng guilty sa qualified human trafficking at sentensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Sa Pool Sabado. Samantala, bineberipika ng Armed Forces of the Philippines ang report na may isang Pinoy ang nasawi habang nakikipaglaban para sa bansang Russia sa nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, sa ngayon wala pa silang natatanggap na kumpirmasyon o balidasyon hinggil sa naturang report, gayon din sa pagkakakilanlan ng nasabing Pinoy. Giit ni Padilla, hindi pa sila maaaring maglabas ng anumang statement hanggat hindi pa natatapos ang kanilang verifikasyon. Ginawa ng AFP ang pahayag kasunod ng ulat na isang Ukrainian news agency na isang 37 anyos sa Pinoy ang umano'y napatay
habang nakikipaglaban para sa Russian military sa Donetsk region. Batay sa Defense Intelligence ng Ukraine, nito lamang Enero 2026 nang makakuha ng Russian visa ang nasawing Pinoy na tubong Metro Manila at lumipad patungong Russia noong buwan ng Abril. May 3 nang lumagda ito ng kontrata sa Russian Armed Forces at kalaunay sumailalim sa 1 linggong military training bago idineploy. Sa pool, Sabado. Patay ang isang senior citizen at kasambahay nito matapos matrap at masuffocate sa isang sunog na sumiklab sa kanilang bahay sa Sampaloc, Manila kaninang madaling araw. Naganap ang insidente sa kanto ng Don Quixote at Dapitan Street bandang 1:00 ng madaling araw. Aabot sa 25 truck ng bumbero ang rumesponde sa sunog na umabot sa unang alarma at naapula matapos lamang ang 30 minuto. Nailabas pa ng mga bumbero ang 2 biktima at isinugod sa ospital, ngunit idineklara ding patay dahil sa suffocation. Tiniyak naman ng mga opisyal ng barangay ang tulong para sa pamilya ng mga nasawing biktima habang nagpapatuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng sunog at kabuang halaga ng iniwang pinsala nito. Sa pool, Sabado. Samantala, kabilang na sa most wanted fraudster ng Federal Bureau of Investigation o FBI ang anak ng isang mayor at mula sa isang political family sa Iloilo. Ito'y si Ray Grabato II, anak ni incumbent Mina Iloilo Mayor Ray Grabato at dating Mayor Lydia Grabato. Ayon sa FBI, si Grabato at co-defendant na si Thomas Nicolas Salzano ay inakusahang kaugnay ng investment scheme na umano'y nakapandaya sa humigit kumulang 2,000 investors na mahigit $650 million mula taong 2018 hanggang 2022. Naharap si Grabato sa ilang federal charges sa Estados Unidos kabilang ang securities at wire fraud. Naglabas ng arrest warrant laban sa kanyang US District Court sa Newark noong October 2022, ngunit hanggang ngayon ay patuloy siyang hinahanap. Nagalok na rin ang otoridad ng hanggang sa $150,000 na reward money para sa impormasyon upang maaresto na si Grabato. Sa pool, Sabado. Babalikan ho natin ang detalye ng iba pa nating mga balita makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Pilipinas ang ating oras, 9:21 ng gabi. This Kalefagton, amoy nakaka-joyful. Kalefagton, amoy nakaka-joyful. Kalefagton, amoy nakaka-joyful. Kalefagton, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing Linggo 3:00 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon.
Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa Pool Sabado. Alas 9:24 na ho ng gabi, nagbabalik ho ang programang Sa Pool Sabado. Ako pa rin ang inyong nakakasama. Ito ho si Kyle Bulias ang DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Pool Sabado. Sa pagpapatuloy ho ng ating balitaan, itinanggi ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang mga kumakalat na balitang nasa Davao City siya para arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Matibag, isang steel company ang pakay ng NBI at ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa kanilang operasyon. Ang paglilinaw ay matapos i-raid ng NBI ang Davao Mighty Steel Corporation sa Barangay Ilang dahil sa umano'y paggawa ng substandard reinforcing bars na may radioactive materials. Reaksyon din ito ni Matibag sa gitna ng mga espekulasyong nagtungo siya sa Davao para arestuhin si De La Rosa na mayroon naman ng outstanding arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa Pool Sabado. Samantala, 8 testigo ang ihaharap ng prosekusyon sa bail hearing ni Senator Rodante Marcoleta at kanyang mga co-accused sa kasong plunder. Unang sinabi ng prosekusyon na nais nilang iharap ang lahat ng 12 witnesses na nakalista para sa trial proper ngunit kalaunay ibinaba na lamang sa 8. Ayon kay Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda, bibigyan nila ang prosecution team ng 9 na trial days para sa kanilang presentasyon upang patunayan na may malakas na evidence of guilt laban sa mga akusado. Nabatid na kinasuhan ng plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 si Marcoleta dahil sa undeclared na 75 million pesos na campaign donations na natanggap niya mula sa kanyang co-accused na sina dating Representative Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Sa Pool Sabado. Samantala, kaugnay ng balitang yan, maaari pa ring humawak ng committee membership at maghain ng mga panukala sina detained Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Ito ang iginiit ni Senator Erwin Tulfo sa gitna na nagpapatuloy na negosasyon para sa committee assignments ng mga senador. Inihalimbawa ni Tulfo ang naging kaso noon ni dating Senator Laila de Lima na patuloy na nanunungkulan bilang mambabatas at tumahawak ng committee membership kahit na siya ay nakakulong. Ayon kay Senator Erwin, duly elected officials pa rin sina Marcoleta dahil nananatili silang inosente hanggat hindi pa napatutunayang guilty sa mga kinakaharap nilang kaso. Gayunman, nilinaw ni Tulfo na hindi papayagang bumoto sa plenary sessions ang mga kasamahan nilang nakakulong. Sa Pool Sabado. Alas 9:27 ng gabi, hiniling ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court na payagan ng oral arguments kaugnay ng kanyang motion to quash sa kinakaharap na grave threats case. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, legal counsel ng Vice Presidente, mahalagang dinggin ang kanilang mga argumento dahil sa malawak na epekto ng kaso. Hiniling din ng kampo ni Duterte na huwag munang maglabas ng warrant of arrest laban sa Vice Presidente habang hindi pa nare-resolba ang usapin sa jurisdiksyon ng korte. Sinampahan ng Department of Justice si Duterte ng kasong grave threats kaugnay ng kanyang mga pahayag noong November 2024. Ito ho yung sinasabing pagbabanta kina President Ferdinand Marcos Jr., kay First Lady Liza Araneta Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Iginiit naman noon ni Duterte na walang basihan ng mga reklamo laban sa kanya. Samantala ay binasura naman ng DOJ ang hiwalay na reklamong inciting to sedition. Sa Pool Sabado.
Naisumite na sa Senate Impeachment Court ang lahat ng bank at financial records na ipinasabi na kaugnay ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Clerk of Court Renato Bantog Jr., lahat ng bangko at financial institutions na inisyuhan ng sabina ng korte ay nakapagpasa na ng mga hinihingi sa kanilang dokumento. Kabilang niya rito ang certified true copies ng financial records na hiniling ng impeachment court sa Bureau of Internal Revenue at sa Anti-Money Laundering Council. Ang mga naturang dokumento ay gagamiting ebidensya sa nagpapatuloy na paglilitis kay VP Sara. Sa pool Sabado. Sa iba pa nating mga balita, tiniyak ng Commission on Elections na hindi masasayang ang mga naimprentang balota sakaling ipagpaliban muli ang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE na nakatakda na sa darating na November 2 ngayong taon. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, nasa level 9 na sa scale na 1 hanggang 10 ang paghahanda ng poll body. Ito ay dahil tapos na ang pag-imprenta ng mga balota at paglilinis ng voters list. Sa 19 billion pesos na budget para sa BSKE, nasa 8 bilyong piso na ang nagastos ng COMELEC. Gayunman, sinabi ni Garcia na ilan lamang sa posibleng masayang kapag naurong muli ang halalan ay ang mga ballpen, tinta at indelible ink. Ang mga naimprentang balota naman ay maaari pa rin gamitin sa bagong petsa ng halalan sa pamamagitan ng paglalabas ng COMELEC ng kaukulang resolusyon. Mayroong 12 panukalang batas sa Kamara na naglalayong ilipat ang BSKE sa May 2027 o kaya naman ay sa December 2028. Sa pool Sabado. Tiniyak naman ng Department of Labor and Employment na lalabanan ng ahensya ang desisyon ng Pasig Regional Trial Court na palawigin ang suspensyon sa 85 pesos na minimum wage increase sa Metro Manila. Kasunod ito ng paglalabas ng korte ng preliminary injunction na pumipigil sa pagpapatupad ng dagdag sahod. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, gagamitin ng DOLE ang lahat ng legal na mga paraan upang maibasura ang desisyon at maipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa. Giiti Tolentino, mahalaga ang bawat pisong dagdag sahod dahil maraming pamilya ang umaasa rito para sa pagkain, tirahan at iba pang pangunahing pangangailangan. Tiniyak naman ng kalihim na hindi pababayaan ng pamahalaan ang mga manggagawa at patuloy nilang ipaglalaban ang nakatakdang dagdag na minimum wage. Sa pool Sabado. Samantala, posible pang mabawasan ang unprogrammed appropriations o UA ng pamahalaan sa mga susunod na taon. Ayon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, nakadepende ito sa fiscal space at paggagamitan ng pondo. Para sa 2027, 111.98 billion pesos lamang ang panukalang UA na siyang pinakamababa mula pa noong 2019. Katumbas ito ng 1.6% na kabuang expenditure program at pinakamababang ratio mula noong 1991. Nasa 7.2 trillion pesos ang kabuang panukalang national budget para sa susunod na taon. Sa pool Sabado. Sa iba pa natin mga balita, welcome sa Department of Public Works and Highways ang panawagan para sa investigasyon ng Senado kaugnay ng lumitaw na mga lubak sa bagong kumpuning bahagi ng EDSA. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, mahalaga ang congressional oversight upang matiyak ang transparency at maprotektahan ang pondo ng bayan. Inatasan din ni Dizon ang DPWH NCR na obligahin ng kontraktor na ayusin ang lahat ng apektadong bahagi ng EDSA Phase 1 nang walang dagdag na gastos sa pamahalaan. Iniimbestigahan na rin ng ahensya kung nasunod ba ng kontraktor ang mga itinakdang pamantayan at babala pa ng kalihim, mananagot ang mga responsable kung mapatutunayang may substandard na trabaho o kapabayaan. Nauna nang nanawagan si Senator Panfilo Lacson ng Senate inquiry matapos lumitaw ang mga bagong lubak sa EDSA kasunod ng malalakas na pag-ulan nitong nagdaang linggo. Sa pool Sabado. Babalikan ho natin ang detalye ng iba pa nating mga balita. Magbabalik ho ang programang Sa Pool Sabado. Pilipinas ang ating oras, alas 9:33 ng gabi.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Alas 9:37 na ho ng gabi, nagbabalik ho ang programang Sapul Sabado. Sa pagpapatuloy ho ng ating balitaan, halos 700 at 50 metriko tonelada na ng basura ang nahakot sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque City. Simula ho yan noong araw ng Lunes. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III, katumbas ito ng nasa 203 truck na mga basura at debris. Gate ni Torre, ang mga nakolektang dumi ay itatapon sa mga landfill sa San Mateo at Rodriguez sa Rizal. Paliwanag ni Parañaque Mayor Edwin Olivares, naipon ang napakaraming basura sa Redemptorist Water Channel makaraang masira ang trash trap nito, dahilan para makapasok ang mga dumi mula sa Manila Bay. Ang naturang dagat ng basura ay kasunod ng naranasang mga pagbaha, epekto ng high tide at malakas na buhos ng ulan, dala ng hanging habagat.
Sa Pool Sabado. Samantala, ipinaliwanag ni DNR Secretary Miguel Cuna sa panayam ng DZRH Special on Saturday ang Extended Producer Responsibility Law na unang naipatupad ngayon sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Ayon kay Cuna, layo nito na mabawasan ang basurang plastic, lalo na't obligasyon nito ng malalaking kumpanya, partikular ang nasa likod ng plastic packaging. Sabi ng opisyal, posibleng mamultahan ng milyong-milyong halaga ang mga kumpanya na hindi tatalima sa nabanggit na batas. In this manner, kung yung itong obliged enterprises, rinireport nila kung gaano karami ang footprint ng kanilang plastic packaging for a year, and then obligado sila i-recover una 20%, tapos 40%, 60% hanggang 80% sa 2028. So right now we are at 40%. So we're at 40%. At obligado sila at medyo malalaki po ang mga penalty nito, Cesar. So ang initial penalty dyan, 5 million pesos for first offense. The second offense, 10 million. The third offense, 15 million. At may kaakibat pa po na cancellation ng kanilang business permit. Sa Pool Sabado. Sa iba pa nating mga balita, 6 sa bawat 10 manggagawang Pilipino ang nagsasabing masaya sila sa kanilang kasalukuyang sahod. Ayon po yan sa survey na isinagawa ng Job Street by Seek. Batay sa survey, 59% ng mga empleyado ang masaya sa kanilang sahod, habang 80% naman ang naniniwalang patas ang kanilang sweldo. Gayunman, 45% ang nagsabing kulang pa rin ang kanilang kinikita upang matugunan ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Isinagawa ang online survey noong February 2026 sa higit 1,000 na kasalukuyang empleyadong Pilipino na may edad 18 hanggang 64 anyos. Sa Pool Sabado. Samantala, itinalaga naman ng Korte Suprema si dating Deputy Ombudsman Gerard Mosquera bilang kauna-unahang Judicial Integrity Officer ng Hudikatura. Ito ay upang mas palakasin ang judicial accountability at mapanatili ang tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya. Si Mosquera ang unang hahawak ng posisyon matapos gawing Judicial Integrity Office ang dating Judicial Integrity Board noong 2025. Ang Judicial Integrity Officer ay magsisilbi ng 4 na taong termino at maaaring maitalaga muli para sa isa pang termino. Si Mosquera ay nagsilbi may karanasan ng mahigit 3 dekada sa public service at naging Deputy Ombudsman for Luzon mula noong 2012 hanggang 2019 at ng Department of Labor and Employment o DOLE. Sa Pool Sabado. Samantala, pasok sa top-rated na programa ng gobyerno ang Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations, umabot sa positive 48 ang net satisfaction rating ng government housing programs. Mas mataas ito kumpara sa positive 45 noong first quarter ng 2026 survey. Kabilang na rito ang mga pabahay sa government services na nakatanggap ng positibong pagtanggap mula sa publiko kasamang edukasyon, tulong sa mga may hirap, paglikha ng trabaho, food security at science and technology. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, nakatutulong sa pagtaas ng public satisfaction ng patuloy na pagpapatupad ng 4PH program na layuning makapagbigay ng ligtas, disente at abot kayang pabahay sa mas maraming Pilipino. Sa Pool Sabado. Yan na po ang kabuuan ng ating balitaan dito ho sa programang Sa Pool Sabado. Sa pangalan ho ng buong pwersa ng DZRH News, kasama ho ang ating radio at television technician. Ako po ang inyong nakasama, ito po si Kyle Bulias, ang DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magbabalik ho tayo, ilan po muna mga paalala, oras natin, 9:43 ng gabi.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malinit. Maraming salamat. Muling sumasenyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa executive session. Mabuhay. Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod na sa Alas 4 hanggang 5 na hapon ang inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RHTV. Sa Sapul, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado. Ano po? Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Congratulations! Flash Report! Flash Report! Kapapasok lamang ho ng balita. Isa ho ang patay, isa naman ang sugatan sa nangyaring pamamaril dyan ho sa Calatagan, Batangas. Ibalita mo yan RH30, Eric Testas. Eric. Agad bumalagta at binawian ng buhay ang biktima na nakilalang si Jason Pantoja. Ito'y matapos sa pagbabarilin ng isang suspect. Samantalang sugatan naman ang isang lalaki pa o isang individual na kinilalang si Leonardo Herias. Matapos silang kapwa pagbabarilin sa Barangay Paraiso, Calatagan, Batangas. Sa mga oras na ito, Kyle, ay patuloy na tinutugis ng Calatagan Police ang suspect
na kinilalang si Christopher Bagaw Riba na presidente rin ng naturang lugar. Inaantabayan na pa natin kung ano ang naging motibo ng suspect sa pamamaril. Ito si Eric Dastas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH30 Eric Dastas. Flash Report. Flash Report! Maraming beses na kitang nilayasan, iniwanan at ibang pinuntahan. Parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan. Sa Pool Sabado. Manila, Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Good evening Metro at Mega Manila. Isang magandang gabi para sa ating mga kababayang stuck sa traffic at naambunan or naulanan ngayong gabing ito. At speaking of ulan, kamusta ho ba sa inyong mga lugar? Naging maulan, actually buong linggo hong umuulan. Kung matatandaan ninyo, noong nakaraang Sabado, inumpisahan ho natin yung kumbaga pagbabantay ho natin sa sitwasyon. Sapagkat naging matindi ho yung mga naranasang pagbaha dito po sa Metro Manila. Gayon din sa bahagi ng Central Luzon at Cordillera Region. At kaugnay ng balitang yan, alamin nga natin mula sa DOST Pag-asa kung hanggang kailan ba magtutuloy-tuloy ba ang nararanasan natin mga pagulan o hihina na ba ito. Nasa ating linya na po si Sir Alzar Aurelio ng DOST Pag-asa. Sir Alzar, magandang gabi at welcome po sa DZRH. Magandang gabi, patuloy pa rin ang habagat na nakaka-apekto sa Luzon at Western section ng Visayas. Kaya may mga ilang lugar na makakaranas ng mga pagulan. Makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pagulan at thunderstorm sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac at Occidental Mindoro. Sa lalabing bahagi ng bansa, asahan ng maganda at maliwalas na panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan, maliban sa mga biglaang buhos na ulan dahil sa thunderstorm. Samantala, merong bagyo na sa labas ng sa labas ng PAR, sa siyang tropical depression na kung saan ang layo nito ay more than 3,100 kilometers silangan ng Mindanao. Sa pagkilos ito ay northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Yan pong ating update mula sa Pag-asa. Sir Alzar. Apo, sir, ito ho bang binabantayan nating bagyo, ang direction ho, tama po ba, northwestward? Yes po. Apo, inaasahan po ba natin na papasok ito sa loob ng PAR? Papatuloy po yan, posible pumasok sa PAR po. Pero may sa bagay medyo may kalayuan pa po ito, no? Pero sa tingin niyo ho ba palalakasin muli nito yung hanging habagat na siya nagpapaulan sa atin ngayon? Yes po, base posible pong ma-enhance niya yung southwest monsoon. Opo. So sa mga susunod hong araw, ano po ba ang forecast natin? Magiging maulan po ba ngayong pagpasok ho ng susunod na linggo? Sa nakita namin ay habagat pa rin, mostly sa Luzon and sa Visayas. So maulan mostly sa northern central Luzon. Alright. Marami pong salamat, Sir Alzar Aurelio ng DOST Pag-asa. Sa Pool Sabado. Ayan ho ang ating weather forecast. So hindi pa rin pala natatapos. So although nakita ho natin o naobserbahan ho natin at least dito ho sa panig ng Metro Manila na medyo humina na kung ikukumpara natin doon sa mga naranasan nating mga pag-ulan nitong nagdaang weekend o nagdaang linggo. Nakita nyo naman sa ating mga balita na dito ho sa panig ng Paranaque, itong sa Redemptorist, yung water channel dyan,
nakita ho ninyo yung dagat ng basura. Ibig sabihin, meron pa rin tayong, bagamat hindi ito tinatawag, actually dinanay ito ni Manila Mayor Isko Moreno, na wala tayong krisis sa basura, kung hindi ko nagkakamali. Pero alarming, actually naging tampok pa ito sa mga balita sa ibang bansa, yung dagat ng basura. At ang paliwanag naman ni Mayor Olivares, nasira kasi yung trash trap na tinatawag, kaya yung mga basura galing Manila Bay inanod din. Inanod din siya patungo doon sa nabanggit na water channel. At kung napakinggan ho ninyo yung naging pahayag ni Pangulong Marcos, kasi nagiging matagal na tong debate sa social media, diba, sa publiko, na yung kapag nagkakaroon ng mga pagbaha, unang-una natin makikita dyan yung mga baradong drainage system dahil tinambakan ng basura. So, napakaraming basura yung nakikita natin. So syempre ang initial siguro na papasok sa ating isipan ay kulang sa disiplina yung ating mga kababayan. Kasi ano ba naman yung magtapon ka sa tamang basurahan, di ba? Imbes na itapon mo lang sa tabi yung kahit napakaliliit na balat ng candy, balat ng pagkain, imbes na ibulsa, pipiliin pa nilang itapon sa kalsada. Yan yung yan yung madalas nating perception. Pero binanggit ho ni Pangulong Marcos na paano mo nga naman na kumbaga mumultahan, di ba? Sisingilin mo ng multa yung mga tao na hindi nagtatapon sa tamang basurahan kung wala namang maayos na tapunan ng basura. So in a way, medyo tama naman na kung wala naman talagang access sa tamang basurahan, saan nga ba dadalhin? Saan ba dadalhin yung mga naipong basura? So still hindi naman natin na kailangan pa rin ng disiplina. Diba? Kailangan natin pilitan na yung ating mga kakilalim, ating mga kasamahan, dapat ipanawagan natin sa lahat na sa sarili nating kakayahan, maging disiplinado tayo, maging responsable tayo sa pagtatapon ng ating mga basura. Lalo kung may access naman tayo sa basurahan, di ba? At siguro wake up call din ito sa panig ng lokal na pamahalaan na paigtingin pa at paghusayin pa yung kanilang waste management plan para naiiwasan ho yung ganitong uri ng mga sitwasyon kung saan kapag bumuhos ang napakalakas na ulan, kahit na may maayos kayong drainage o flood control plan, kapag yan ay nabarahan ng mga basura, hindi rin ho gagana, 'di ba? Sayang lamang yung budget na inilaan diyan. At mapeperwisyo at worse, makakapahamak pa ito at malalagay sa peligro yung buhay ng ating mga nasasakupan. So ano naman ito bayanihan pa rin naman yan. But syempre nakanino ba ang resource? Nakanino ba yung pondo ng bayan? Yan ho ay nasa pamahalaan. So kailangan natin mag-expect ng mas mataas performance, mas magandang performance sa ating sa mga opisyal ng pamahalaan. Magpakitang gilas pa ho kayo. Kung kailangan, kung kaya ho ninyong humarap sa camera, di ba, para ho sa magagandang litrato kapag kayo ho ay binibisita ho ninyo yung inyong mga nasasakupan, kailangan nagre-reflect din ho yan sa kailangan may result, di ba? Kailangan hindi tayo reactive na kapag nagkaroon lang ng problema tsaka lang natin iisipin ang solusyon. Kailangan ho proactive ho tayo. Tignan ho ninyo, medyo naging trending sa social media yung nangyari sa Marikina. Sapagkat siguro sa ngayon, parang para sa iba, ang tingin nila kapag bumuhos ang napakalakas na ulan, ganyan yung kapag nagbabahaan na sa ilang mga kalsada sa Metro Manila, i-expect nila na bahaan na rin sa Marikina. Kasi ang Marikina ay flood prone, di ba? Kung matatandaan ninyo, lalo na nung bagyong Ondoy. At the same time, di ba, lagi namang binabantayan yung level ng tubig sa Marikina River. Kasi kapag yan ay tumaas,
babahain o maapektuhan yung mga mabababang lugar. Pero tignan ho ninyo yung nangyari nitong nagdaang linggo, mga nagdaang araw. Wala hong baha sa Marikina, maliban na lamang doon sa bahagi ng, kung hindi ako nagkakamali, sa Barangay Tumana. Diba? Dahil kaya lang nagkaroon ng baha dahil doon sa isinisuho ito ng LGU doon sa Palpak na o nasirang pump. So yun lang yung rason kung bakit bumaha doon sa naturang lugar. Pero sa iba pang bahagi ng lungsod, wala raw na naranasang pagbaha. Anyway, 1 minuto na lang bago ho mag alas 10 ng gabi. Isang magandang gabi muna sa ating mga viewers at listeners sa ating YouTube Live. Ayan, okay na, nakikita ko na ho yung mga comments ninyo. So magandang gabi ho kay Ate Beth Gray, kay Ma'am Teresita Atienza, at kay, Siege P. Ayan. Good evening din kay Ria Soto, kay JP Acuña. Ayan, happy weekend. Pa-shoutout daw si Nanay Vicky Acuña, kanyang pamangkin na si Niana May Bolang Acuña. Nakikinig sila mula dyan sa Tangos South, Navotas City. Good evening din po at happy viewing, happy listening kay Nieves Alves Plana. Watching from Tayuman, San Francisco, Quezon Province. Good evening din kay Raul Mendoza, kay Leo Havares. Pabati daw si Naan Gabua, Greg Havares, Maylin Atienza, Rosa Rubio at Engineer Cesar Havares. All the way from Puerto Princesa City, Palawan. Yan, kay Sir Mon Rods. Ayan. Pabati daw, magandang gabi daw sa kanyang mga kababayan sa Municipality of Magsaysay sa Palawan. From Edmundo Madarcos Rodriguez ng Lukbuan, Magsaysay, Palawan. Parang marami tayong listeners from Palawan. Ayan, magandang gabi din kay Kuya Miggy Falier Villa, kay kay Kuya JP. Ayan, sabi ni Ria, may nakasakay daw siyang may nakasakay daw siyang lalaki na medyo may edad. Pagkatapos na kumain, hinagis na lang sa daan yung pinagkainan niyang supot sa kalsada. Diba minsan mapapataas na lang talaga tayo ng kilay. Yung simpleng bagay, hindi ba kayang ibulsa? Hindi ba makapaghintay? Kailangan ng itapon sa kalsada? Yung mga simpleng bagay na yan, napakalaki ho ng epekto nito sa ating kapaligiran, di ba? So sana maging responsable ho tayo. At the same time, again, patuloy ho nating iingayan sa panig ho ng pamahalaan, galingan ho ninyo ang pagsaserbisyo ho ninyo sa publiko. Anyway, dyan na ho nagtatapos ang ating programa. Ibati ko pa lang aking parents dyan sa Cabuyao, Laguna. At of course, ang aking kapatid dyan naman sa Gen 3 sa General Trias City, Etivac. Kami po ay magpapaalam na. Muli ho, ako po ang inyong nakasama. Ito po si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Sunod na po ang programang Gabi ng Misteryo. Makakasama niyo ho dyan sila kay Ray Sibayan. Bye! Oras po natin, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.